brothers and sisters, it was in 1978 when I first heard the voice of the Lord. Taong 1978, nang unang marinig ko ang tinig ng Panginoon. Ako'y nasa bingit ng kamatayan noon. Di alam ang gagawin ng madalubhasang doktor sa paglaki ng aking puso at sa mga bara ng ugat ng aking puso. Marami kong pira noon. Marami kong kayamanan na inipon. Subalit maging ang kayamanang inipon ko ay walang magawa. Subalit maniwala ko sa hindi, ang hindi nagawa ng 4 na dalubhasang doktor, ang hindi nagawa ng aking kayamanan sa gitna ng aking kagipitan at pangailangan, na ako'y tulala na at di ko alam kung anong aking kinabukasan. Dinalaw ko ng Panginoon, inihatid ang mabuting balitang di ko pinansin ng mahabang panahon, na nagsasabing tapat ang Diyos. Hindi niya pababayaan ang sino mang sa Kanya'y nananalig na nampalataya at tatawag sa Kanyang pangalan. Sa gitna ng kagipitan, darating ang tulong ni El Shaddai. At sa isang iglap, hating gabi noon, ang himala ng Diyos naganap sa aking buhay. Brothers and sisters, hindi ito gawa ni Brother Mike. Hindi ako ang tumawag sa inyo. Ako rin ay may pangailangan. Ako rin minsan na may kinararamdaman, napapagod, nauuhaw, pinanghihinaan. Subalit, kapatid, si Jesus nating Panginoon, ganon din ang nangyari sa Kanya. Bagamat siya ay anak ng Diyos, iniwan ang pagka-Diyos at Kanyang hinubad, namuhay sa kalagitnaan natin. Hindi naman niya ang nararamdaman ng tao. Nauhaw siya, napagod, nagutom, kinutya siya, hinamak, pinaratangan at tinawag na demonyo, pinuno ng mga demonyo. Subalit, brothers and sisters, nanatiling matatag ang ating Panginoon. Hindi siya pinanghinaan, sapagkat ang kanyang puso at isip laging nakatuon sa sinabi ni El Shaddai na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, sasamahan kita. Atay na. Subalit nang siya po ay muling buhayin ni El Shaddai at ibinangon sa libingan, kasama tayong muling nabuhay, kasama tayong muling ibinangon, at kasama tayong binigyan ng buhay na ganap at kasyasya.